Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sa katauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kami sinagip mo sa kalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hosea. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Humirang sila ng mga hari sa Israel, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit di ayon sa aking kagustuhan. Ang kanilang mga alahas na ginto at pilak ay ginawa nilang mga Diyos-Diyosan. At ito ang kanilang sinamba. Itinatakwil ko ang guyang ginto ninyo, mga taga Samaria. Nagpupuyos ang galit ko sa kanila. Kailan pa sila dapat parusahan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay ginawa ng tao, hindi iyan ang Diyos. Kaya't ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Hangin ang kanilang inihasik at ipu-ipo ang aanihin nila. Ang nakatayong mga trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, ay lalamunin lamang ng mga dayuhan. Dahil sa pagpaparami ng mga dambana, naging daan iyon para dumami ang kasalanan ng Ephraim. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lamang nila. Mahilig silang maghandog. Naghahain sila ng karne at kinakain nila ito. Ngunit hindi nalulugod sa kanila ang Panginoon. Gugunitain niya ang kanilang kalikuan at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin.
at ang kanyang ginawa ay kung anong ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay, nitong tao nag-aayos. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita, at hindi rin makakita ang mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Totoo nga na mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon ding, ngunit hindi maihakbang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong Diyos na gumawa. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ikaw bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon. Siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong. Kayong mga saserdote sa Diyos ay magtiwala, kayo kanyang iingat at ilalayo sa masama. Israel na bayan ng Diyos, papurihan mo siyang lubos. Ang lahat po ay magsitayo. Ako'y basta nabutin, kilala mo ang tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus sa isang piping inalinhan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga pilgrims po, sa mga parishioners, sa mga bisita po. Maligayang pagdating po sa pambasang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Kung tayo po ay nagmamalasakit sa ibang tao o sinasabi po natin sa ating lipunan, ayaw po nating nakikita yung mga ayaw nating makita at marinig. Sapagkat alam ko po ang bawat isa po sa atin maaaring biktima ng maling sistema ng lipunan. Ibig sabihin, bawat isa sa atin marahil ay biktima ng sakit ng lipunan. At madalas,
pag ang isang tao ay biktima ng sakit ng lipunan, ang tendency po natin ay umiwas or iiwasan or ayaw nating pag-usapan. Example po, ano kayang tingin po natin sa mga taong nakakulong sa kulungan? Yung persons, ano yun? Person deprived liberty, PDL. Mga nakakulong. Siguro isipin natin, sila ang salot ng lipunan. Or ang iba, maaring isipin, kakaawa naman sila. So bakit ko po ito nasabi? Yung mga po nasa kulungan, wala naman talaga siguro may gusto makulong eh. Yun nga lang, isipin po natin, bakit ganon sila? Bakit ganon ang nangyari sa kanila? Bakit sila ay nagnakaw? Bakit sila ay pumatay? Bakit sila ay nanloko? Bakit sila nagsinungaling? Mga bakit na kung saan kailangan sagutin. Pero kung pag-iisipan po, pag dinilayan po natin, o sabi na lang po yung ating mga nakikitang iyon, medyo hindi magandang pakinggan po talaga. Kasi nga po, iba po talaga pag nasa kulungan. Kasi ang tingin pag nasa kulungan, makasalanan ka. May ginawa ka talagang kasalanan, though hindi naman 100% na sila ay guilty. Pero ang tanong, bakit sila nagnakaw? Bakit sila nanloko? Bakit sila pumatay? Kung narinig po natin sa unang pagbasa, na sinasabi sa unang pagbasa mula sa Aklat ni Oseas, sabi ng Panginoon, nilagay nila ang leader nila. Pinaupo nila ang leader nila. Pero hindi sumunod sa aking mga utos. Sabi nga po, kailan sila parurusahan? Kailang mangyayari iyon? Sa buhay po natin, siyempre, pag ikami pagkakasala, dapat kang maparusahan. So we're talking about here leader. Parang gusto sabihin sa atin sa makabagong panahon, kung nagluklok ka na magnanakaw din ang mangyayari sa mga ibang tao. Kung nagluklok ka ng mga mamamatay tao, at parang ang pagiging mamamatay tao ay parang natural lang, posibleng mangyari. Pero pag ikaw ay nagluklok ng mga manlolokong tao, posible manloloko din. So ibig sabihin, sinabi ng ating Panginoon, sila ang may gawa. At yun ang sinasabi niya, pinagsama-sama nila ang pilak at ginto para nilang Diyos-Diyosan. Yung ginto at pilak. Ginawa nilang ribulto at sabi nga po natin, marahil sa sa Maria, sabi natin sinasamba. Nag-aalay pa nga ng mga kung ano-ano. Pero, hindi lugod ng Panginoon. Hindi kagustuhan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon. So, ibig sabihin, nasa bawat isa sa atin ang mayroong pagkakamali. Kaya kung titingnan po, kaya nga po sinabi ko po kanina, bakit nangyari ito sa mga nakakulong? Anong nangyari sa kanila? Ito ba yung tinuro na magnakaw sila? Ito ba yung tinuro na sila'y pumatay ng tao? Ito ba yung tinuro ng pagiging sinungaling? Ito ba yung tinuro ng panloloko sa kapwa? I don't think na ang isang tao natuturuan noon. Pero, bakit nangyari? Dahil sa sakit ng lipunan. Paano nagkaroon ng sakit ng lipunan? Ay dahil hindi lang po sa leader, kundi marahil sa bawat isa po sa atin. Kaya kung titingnan po natin, yung mga eyesore po natin,
na ayaw nating makita nakakulong, ayaw pag-usapan. Pero yung mga makapangyarihan na magnanakaw, mamamatay tao, nandiyan pa rin sila. Expose na expose. Pero ang tanong, tayo pong tao na nakatira o sinabi ng nakatira sa paligid ng lipunan ito, kailan tayo matututo? Yun ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Pag hindi nagbago, parurusahan. Kaya nga, every time na nagkakamali tayo, may mga consequences na hindi maganda. Kaya nga, sabi nga ng ating Panginoon, kahit gumawa ako ng 10,000 utos, hindi nila gagawin yan. So, ibig sabihin, wala ang pagkakamali sa ating Panginoon. Ang pagkakamali ay nasa tao. Kaya kung ang tao ang nagluklok sa kamalian, hindi po tayo pwedeng mag-expect na kung anong mga magandang mangyayari. Kaya sa ating buhay bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, katulad na lang po sa ating Ebanghelyo, pinagaling ng ating Panginoong Yesus ang pipi. Pero pagdating sa iba, siya daw ay prinsipe ng demonyo. Ganon din po sa buhay po natin. Pag ikay nakagawa ng mabuti sa isang tao, at kung sinong tao ang tinulungan mo, siya pa ang magiging kaaway mo. Kung sino ang taong kadugo mo, siya pa ang magiging kaaway mo. Bakit? May mga tao na hindi tumatanggap ng mali. That's why yung kapangyarihan ng rebulto, yun ang kapangyarihan ng demonyo. Kaya kung ang titingnan po natin sa ating buhay, na sinasabi sa ating Ebanghelyo, pinagaling ng ating Panginoon, at sa kanyang pagpapagaling, ipinakita sa tao kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa kabutihang ipinapalaala sa bawat isa sa atin o more than 2,000 years ago. At pagkatapos noon, nung makita at pinagaling lahat, nakita niya ang mga tao na sinasabi niyang awang-awa siya sa tao nang makita niya. At ang sinasabi niya, siya'y naaawa na parang walang mapupuntahan. Gulong-gulo ang buhay ng tao. Wala silang mapagsabihan. Kaya nga sa buhay po natin, sino pa ba ang tutulong sa kanila? Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, magdasal kayo. Maraming aanihin, napakaraming aanihin, pero iilan ang mag-aani. Kaya sinabi ng ating Panginoon, magdasal kayo para magpadala na mag-aani sa mga aanihin. So, ibig sabihin, hindi lamang po sa parte na nagpapari, kundi lahat tayong binyagang Katoliko. Tayo po ay pwedeng mag-ani. Yung mga tao na alam po natin na pwede pang mabago, sila ang ating i-harvest. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, para silang tupang walang nagpapastol. So, sa buhay po natin, alam at pakiramdam ng ating Panginoon ang struggle ng bawat isa sa atin, yung suffering ng bawat isa sa atin, yung pain o kalungkutan ng bawat isa sa atin. Pero nga po ang tanong, bakit nalupaypay ang tao? Bakit naghirap ang tao? Sabi nga po, dahil sa sistema. Ang ilan lang sa sakit ng lipunan na meron tayo, hindi lamang sinasabing nakulong ang mga magnanakaw, even ang mga mahihirap, biktima rin po sila ng maling sistema ng mga nakaupo na hindi dapat ilagay. Pero sino ang naglagay? Ang tao din. That is why tayo rin po ang nagsasuffer. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, ipagdasal na sana merong mabuting tao na ipadala para baguhin ang maling pamamaraan ng pamumuhay ng sanlibutan. At sa buhay po natin bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, naniniwala ako ang bawat isa po sa atin na walang gustong mapahamak, na walang gustong makulong, na walang gustong maloko,
na walang gustong maging magnanakaw. Pero ang tanong, paano nating susolusyonan yun? Yung ating mga nakikita ng ating mga mata, our eyes must be turned into the eyes of Christ. Anong ibig kong sabihin? Parte ba ako ng problema o parte ako ng solusyon? Ngayon, kung parte ako ng solusyon, ibig sabihin, do something about it. Matuto na ako sa nangyari. Hindi lahat po ay kayang tumbasan ng pera. Yung ginto pilak na ginawa nilang Rebulto, yun ang sinasabing kapangyarihan na hindi dapat gawin ng isang tao. Minsan tayo pong tao, pag sinasabi po natin, lalo pa sa nangyayari sa ating lipunan, hindi na po katanggap-tanggap. Naniniwala po ko ng bawat isa sa atin, napapagod na, nahihirapan ng makinig, eyesore na sila. Kaya kung ikaw ay eyesore, anong dapat mong gawin? Sa isang eyesore sa paligid, kung may basura sinusunog, itinatapon. Ay ganun po sana ang maging, sabihin po natin, ganun po sana ang maging disposition natin sa ating buhay. Ang basura itinatapon at sinusunog. At ayaw naman ng bawat isa sa atin na ang manungkulan ay basura. Ang manungkulan ay mabaho. Ang gusto ng bawat isa sa atin, ang manungkulan at magtuturo sa atin ay ang maggagabay para maging maayos ang ating pamumuhay. And most of the time, sabihin po natin nagsusumikap po tayo. Pero kung wala tayong pananalig sa Diyos, hindi pa rin maibigay ito sa atin. Pero kung pagsasamahan at pagtutulungan para maiwasan ang ganitong klase ng pamumuhay po natin, kailangan po natin talagang hingin ang pagpapala at habag ng ating Panginoon. Sapagkat ang habag at pagtitiwala ng ating Panginoon ay ipagkakaloob lang kung tayo mismo ay nagbabago sa ating mga iniisip. Anong ibig ko pong sabihin? Walang magulang na nangarap na kanyang anak ay maging eyesore ng buhay. Ibig ko sabihin na maging masama sa kanyang buhay. That is why most of the time we're questioning kami nga, bakit nagkaganon? Kaya nga hindi lamang po sa parte ng loob, kahit po sa labas, marami pong mga factors. Kaya nga po kailangan po talaga natin na laging magdasal. Kahit ang bawat isa po sa atin, pwedeng tawagan ng ating Panginoon na magkaroon ng solusyon sa anumang uri ng problema sa ating lipunan, even our own family. Kaya't sa buhay po natin bilang isang tinawag ng ating Panginoon, ito po ay paalaala sa atin. At yung paalaala ng ating Panginoon ay isang paalaala na katanggap-tanggap sa bawat isa sa atin. Kung katanggap-tanggap ito sa bawat isa sa atin, how much more sa harapan ng ating Panginoon? Kaya't sa mga pagkakataon ito, habang tayo nabubuhay, habang tayo naglalakbay, pagsumikapan po natin na maging parte tayo ng solusyon na maling pamamaraan, kinakailangan maging, sabihin po natin, maging parte ng sinasabi po natin, maging maayos ang buhay na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Huwag po sana tayo maging parte ng problema ng ating buhay. Kung nakita tayo nalulupaypay, attend their needs. Mahalaga po ang pagtulong, lalo na kung ang pagtulong ay kalooban ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayan
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ang paghahain namin ay sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw na aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa rin. Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ay ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunong langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng Espiritu. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang po sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung sibang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kay Sana Mahalamereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kay Sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-ibig, awitin natin na lakas loob ang panalangin tinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulad sa tukso, at iadihan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo ay Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwanan ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalala yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo niyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sumandali sa napakahalaga pong paalaala. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga tao na nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Ang lahat po ay Magsitayo po magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ninyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.